Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Paglaban sa korupsyon, kriminalidad at iligal na droga, sentro ng inaugural speech ni President Rodrigo Duterte. Vice President Leni Robredo nangako ng pakikipagtulungan at pakikipagkaisa sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Simpleng pagsasali ng kapangyarihan sa Malacanang nasunod ayon sa kagustuhan ni President Rodrigo Duterte. COMELEC Employees Union nanawagan sa COMELEC on Bank na magkaisa na. Panukalang Constitutional Convention para sa Federal System of Government inihain na sa House of Representatives. Ngayon po ay araw ng Huwebes at 30 sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nahulog sa isang tulay sa Teachers Camp Baguio City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nanginginig at halos walang malay ang lalaking ito matapos mahulog sa Leonard Wood Bridge sa Teachers Camp Baguio City pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Kinilala ang biktima na si Cesar Santa Ana Pacloy, 23 anyos at residente ng Purok 2, Gibraltar, Baguio City. Ayon sa responding mga pulis, tinatayang nasa 30 feet ang taas ng tulay na kinahulugan ng biktima. Ayon naman sa isang nakasaksi sa pangyayari, bago nahulog sa tulay ang lalaki ay may iniinom ito. Nung bago namin nakita yung lalaki na tumalong sa may taas, may dalawang bottle tsaka jacket. Pero nung pinunta nung pinsan ko sa taas, mineral water tsaka Zonrox. Pero sa baba, may muriatic acid pa na talagang fresh pa yung laman ng muriatic acid. Kaya yun na rin siguro yung iniinday sa siya niya na nakagano siya kanina. Siguro nag-effect na yung ininom niya na mga muriatic tsaka Zonrox. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa mukha, pagdurugo ng ilong at posibleng nasal bridge deformation. Namagari ng kanang paa nito at may posible pang bali sa kanang tuhod. Nilapatan ng UNTV Rescue ng pangunang lunas ang mga sugat ng biktima at binigyan rin siya ng cervical immobilization at oxygen assistance. Pagkatapos ay dinala na siya sa ospital ng responding Baguio City Emergency Medical Service. Kasamang Baguio News and Rescue Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Naging maayos sa kabuuan ang paghahatid sa mga panauhin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa PICC patungo sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang balita ni Brian De Paz. Maaga pa lang ay nakahanda na ang 17 shuttle buses para sa mga panauhin ni President Rodrigo Duterte sa kanyang inaugurasyon ngayong araw. Aabot sa 637 ang guests ni Pangulong Duterte kasama na ang diplomatic corps. Mahigpit ang seguridad sa palibot ng PICC. Sa labas ng gusali ay nakakalat ang mga PNP personnel. Pinangunahan naman ng Presidential Security Group ni Duterte ang security inspection.
Alas 8, kailangan na nasa PICC na ang mga panauhin at bago mag alas 9 kanina ay isa-isa nang lumabas ang mga bus at inihatid sa palasyo ang mga guest. Ang mga bus ay inasistihan ng Metro Manila Development Authority at Philippine National Police Highway Patrol Group. Gumamit ng bus sa paghatid sa mga panauhin dahil sa limitadong parking area sa Malacanang compound. Sa PICC ipinarke ang mga sasakyan ng mga bisita. Hindi pinapayagang makapag-park ang walang car pass at walang naipakitang imbitasyon. Kung wala kang parking pass, makakapasok ka rin pero drop off dito. Yung sasakyan mo, papark mo somewhere. Sa kabuuan ay naging maayos ang seguridad sa paghahatid sa mga bisita ni Pangulong Duterte mula PICC patungo sa Malacanang at pabalik ng PICC matapos ang inaugurasyon. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Sinalubong si dating Pangulong Benigno Aquino III ng kanyang taga-suporta at ilang naging miyembro ng gabinete sa kanyang pag-uwi sa kanyang bahay sa Times Street, Quezon City bilang isang private citizen. Ito ang balita ni Joannan. Maagang nagtipon-tipon kanina sa Times Street, Quezon City ang mga taga-suporta at ilan sa naging miyembro ng gabinete ng Administrasyong Aquino. Ito ay upang i-welcome si dating Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang pag-uwi sa pribado nitong tahanan matapos ang halos 6 na taon ng kanyang pamamalagi sa bahay pangarap sa Malacanang sa panahon ng kanyang panunungkulan. Kabilang sa mga dumalo sa homecoming party ng dating Pangulo ang ilang outgoing secretaries tulad na lamang nila Department of Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya, DSWD Secretary Dinky Soliman, DepEd Secretary Armin Luistro at OPAP Secretary Teresita Guindeles. Naroon rin upang sumalubong ang ilan sa masusugid na taga-suporta ng mga Aquino, ang mga singer na sila Lea Navarro, Jim Paredes at Noel Cabangon. Bukod nga sa homecoming program, napuno rin ang kahabaan nitong Times Street sa Quezon City ng mga dilaw na ribbon at dilaw na flaglets na sumisimbolo sa mga mabubuting programang nagawa ng Administrasyong Aquino. Pasado alas 11 ng umaga nang makauwi sa kanilang bahay si Aquino. Ayon sa dating Pangulo, excited na siya na maranasang muli ang mamuhay ng pribado. I'm really looking forward to a less stressful life. Sa pagharap ni Aquino sa kanyang mga taga-suporta kanina, ibinida nito ang dalawa sa huling accomplishment ng kanyang administrasyon. There are two pieces of very good news today. Siguro I can share it with you. I hope President Duterte doesn't mind. Number one, our ambassador to America, Joey Cuisia, informs us that we have succeeded in being placed in the Tier 1 level on trafficking. We have also been officially informed that the decision on the arbitration case will come out on July 12. So we hope that the prayers continue, that there is a successful resolution of this arbitration issue, and hopefully that will pave the way for a real just solution to the issue in the West Philippine Sea and the South China Sea. August 2010 nanlisanin ni Aquino ang kanyang tahanan sa 25th Times Street upang lumipat sa bahay pangarap sa Malacanang at doon na malagi sa loob ng 6 na taon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Muling tiniyak ni Vice President Leni Robredo ang kanyang pakikipagtulungan sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kasabay nito ang pangakong tutulungan ang mga tila na iwan na ng lipunan. Narito ang aking report. Formal nang nanumpa bilang pangalawang Pangulo ng Bansa si Maria Leonor Leni Gerona Robredo. Isinagawa ang inaugurasyon kaninang alas 9 ng umaga sa Quezon City Executive House na dinaluhan ng iba't ibang politiko, personalidad at maging ng marginalized sector. Ng buong katapatan at sigasig. Nanumpa si Vice President Leni sa harap ng 2 barangay captain. Ito ay sina Kapitan Ronaldo Conner ng Barangay Punta, Tarawal, Calabanga na pinakamalayo at pinakamahirap na barangay sa Camarines Sur. At sa harap ni Barangay Captain Regina Celeste San Miguel ng Barangay Mariana, Quezon City. Kasiyan nawa ako ng Diyos. Sa talumpati ni Robredo na tumagal ng 10 minuto sa wikang Filipino, sinabi niya na buong puso niyang yayakapin ang responsibilidad ng pagiging vice-presidente ng may pagsisikap
para mabigyan ng tunay na kaunlaran ang bansang Pilipinas. Aniya, kahit ano pa mang paniniwala at pagkakaiba ng partido, bukas ang kanyang tanggapan sa pakikipagtulungan sa administrasyon para sa kapakanan ng bansa. Hangad nating maging magkatuwang ang pamahalaan at pribadong sektor tungo sa pagbabago para sa mga nasa laylayan ng lipunan na dapat nating paglingkuran. Inilahad din niya ang kanyang mga gagawin sa kanyang unang 100 araw na panunungkulan. Ito ang pagpunta sa iba't ibang malalayong lugar upang maipagpatuloy ang kanyang nasimulan na pagtulong sa mga kababayan nating mahihirap. Binigyang diin ni Robredo ang kanyang mga pagtutuunan ng pansin tulad ng gutom at pag-angat sa kahirapan, edukasyon, kalusugan at people empowerment. Nagpasalamat din siya sa mga tumulong sa kanyang kampanya. Samantala, ang talumpati ni Robredo ay hindi naging iba sa mga hangarin ni Senator Bam Aquino na isang education advocate. Habang patuloy kami sa pagbibigay ng focus sa pagtulong sa maliliit na negosyante, and of course, hopefully, I'll get the Committee on Education, matutukan natin yung pangailangang pang-edukasyon ng ating mga kababayan. Konektado lahat yan. Naging emosyonal din si Senator Risa Hontiveros dahil halos pareho sila ng advokasya ni Vice President Leni Robredo. Nakakantig din yung sinabi niyang ang pangarap ng Pangulo at ang mga plano ko bilang pangalawang Pangulo ay nagsasabay naman patungo sa pangarap ng mamamayan. Masaya at excited naman si Vice Mayor Joy Belmonte dahil sa Quezon City Executive House ang magiging opisyal na opisina ng Vice Presidente. Naging simple at makabuluhan ang inaugurasyon ni Vice President Leni Robredo. Ngunit hindi dito nagtatapos dahil ito pa lamang ang simula ng pagsasakatuparan ng mga pangakong binitawan nung siya ay nangangampanya pa lamang. Muli ay kanyang ipinakita na the last man standing is a woman. Ako po, si Angela Lagunsad para sa UNTV News Worldwide. Ganap nang nakapanumpa sa tungkulin si Vice President Leni Robredo. Subalit hanggang ngayon ay wala pa rin ibinibigay na posisyon sa kanya sa Duterte administration. Ito ang balita ni Marge Navarro. Ngayong formal nang nakapanumpa ang bagong Pangulo at ikalawang Pangulo ng bansa, palaisipan pa rin kung ano ang magiging papel ni Vice President Leni Robredo sa bagong administrasyon. Hanggang ngayon kasi ay wala pang malinaw na posisyong ibinibigay sa kanya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Peter Lavinia, tagapagsalita ni Duterte, ang hindi pagbibigay ng anumang posisyon sa gabinete ay personal na desisyon ni Pangulong Duterte. So talagang ang decision came from him na ayoko muna. Ayoko muna at saka hindi muna tayo magsabay talaga. So yun po ay stand talaga ng presidente. And ganun din dun sa pagbibigay sa kanya ng pwesto sa gabinete. Yes. Kami lahat siyempre expected na yung by tradition, talaga ang Vice President may malaking papel, no? Apo. Sa pagpapatakbo ng ating gobyerno, meron talagang cabinet position. In fact, initially, sinabi nga namin, meron. Pero lately lang, sabi niya na hindi pa nga sila nagkakausap kung ano ba talaga ang pwedeng tulong ni Vice President sa darating na administrasyon. Batay sa kasaysayan ng bansa, nagkaroon na tayo ng 14 na Vice President mula 1935 hanggang 2016. Si Vice President Sergio Osmeña ang inaugural holder o unang humawak ng naturang posisyon. Sinundan siya ni Elpidio Quirino, Fernando Lopez, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Emmanuel Pelaez at Fernando Lopez sa ikalawang termino. Ngunit noong 1972 hanggang 1984 ay nagdeklara ng martial law ang nooy Pangulong si Ferdinand Marcos, kaya nabakante ang naturang posisyon. Matapos ang 1986 snap elections na sinundan ng People Power Revolution kung saan naluklok sa pwesto si Ginang Corazon Aquino, ay muling nagkaroon ng Vice President na hinawakan ni Salvador Laurel hanggang 1992. Mula noon muling naging aktibo sa pamahalaan ang mga nahalal na vice-presidente na sina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Chafisto Gingona, Noli De Castro at Jejo Marbinay.
Nakasaad sa batas, ang pangalawang Pangulo ang constitutional successor ng pagkapangulo sakaling mag-resign, magkaroon ng disability o mamatay ang kasalukuyang presidente. Tulad na lang sa kaso ni Sergio Osmeña na naging presidente ng mamatay si Manuel L. Quezon, Elpidio Quirino na humalili kay Manuel Rojas, Carlos P. Garcia na pumalit kay Ramon Magsaysay at Gloria Arroyo na nag-take over noong mag-resign si Pangulong Joseph Estrada. Maaari rin siyang humawak ng cabinet position kung bibigyan ng Pangulo gaya ni Quirino, Garcia, Emmanuel Pelaez, Salvador Laurel at Teofisto Gingona na naging Foreign Affairs Secretary. Si Joseph Estrada naman ay namuno sa Presidential Anti-Crime Committee habang si Gloria Arroyo ay naging Social Welfare Secretary. Kapwa naman naging Housing Czar, sina Noli De Castro at Jejo Marbinay. Sa panahon nating ito, hindi man magkaalit, tila hindi rin naman magkalapat sina President Duterte at Vice President Robredo. Subalit ayon sa kampo ng Pangulo, ito ay maaaring pansamantala lamang dahil ayaw nilang maulit ang nangyaring pagpapatalsik kay dating Pangulong Joseph Estrada nang noong ikalawang Pangulo na si Gloria Arroyo. Sinabi ni Lavinia, inirerespeto naman ng administrasyon ang tungkuling dapat gampanan ng ikalawang Pangulo. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Nagpahayag naman ng suporta ang mga militanteng grupo sa mga anilay progresibong polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito balita ni Darlene Basinan. Kung dati-rati panay laban sa gobyerno ang sigaw ng mga militanteng grupong ito, ngayong nagpalit na ng Pangulo, rally ng pagsuporta sa bagong administrasyon ang sigaw na nila. Ito ay kakaibang pagkilos ng mga mamamayan, ng mga progresibong grupo. Sa unang pagkakataon, pumunta tayo sa Menjola, hindi upang batikusin ng gobyerno, kundi ipapakita natin ang pagsuporta natin sa papapasok na gobyernong Rodrigo Duterte na nagpakita ng pagkiling doon sa mga hiling ng mamamayan. Kabilang sa mga nagrally kanina ay ang Makabayan Group na kinabibilangan ng Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela at Bayan. Ayon sa mga grupo, suportado nila si Duterte dahil sa pagiging progresibo nito at tiwalang ibinigay sa mga makakaliwa sa pamamagitan ng pag-a-appoint ng mga kaalyado nila sa gabinete. Kaya naman pangako ng mga grupo na susuportahan nila ang mga progresibong polisiya ni Duterte. Halimbawa na lamang ang pagbuwag sa kontraktualisasyon, pagpapatigil sa nakakasirang large-scale mining, pagpapalaya sa political prisoners at pakikipag-ugnayan sa mga grupo tulad ng Communist Party of the Philippines, MILF at MNLF. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay ititigil na ang kanilang pagrarally sa mga kalsada. We support the progressive policies, the pro-people, nationalist policies of the Duterte administration. Pero that doesn't mean that we're going to close or fold our streamer. It's important that there is a mass movement that would be pushing, actively advocating those reforms. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, magpapatuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Duterte pagdating sa mga pulisiyan ito na hindi nila gaanong pinapaboran tulad na lamang ng death penalty. Gumawa rin sila ng tinatawag na People's Agenda na naglalaman ng mga rekomendasyon kaugnay ng mga polisiya o programang maaaring ipatupad ni Duterte. Kanina, isinumiti na rin ito ng mga militanteng grupo kay Duterte matapos silang imbitahan ito sa Malacanang para sa isang maikling pagpupulo. Well, inaasahan natin na merong seryosong pagtutulak ng pagbabago at umasa tayo na sana maging matatag ang Pangulo dahil nga meron pa ring mga pwersang kokontra naman sa pagbabago. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Panukalang Constitutional Convention para sa Federal System of Government inihain na sa House of Representatives. Pangakong 5 milyon na halaga na cake ng isang bake shop kapag nanalo si Duterte, uumpisahan ng ipamigay bukas. Nagbabalik ang ito ang balita. Ngayong araw ay opisyal nang bumaba sa pwesto si Pangulong Benigno Aquino III samantalang nanumpa na si Pangulong Rodrigo Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bilang simbolo ng pagpapalit ng kapangyarihan, sinalubong sa pag-akyat sa hagdanan ng Malacanang ni outgoing President Benigno Aquino III si Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa President's Hall Sala, muling nagkausap ang dalawa para sa tinatawag na Call of the President. Pinangunahan naman ni President Duterte ang departure honors at huling pagbibigay-pugay ng militar para kay Pangulong Aquino. Inihatid niya ito hanggang sa tuluyan ng makasakay ng kanyang sasakyan at makaalis sa palasyo ng Malacanang. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Hindi rin mawawala sa inauguration ceremonies ang awitin ni Freddy Aguilar na sumasalamin sa pangakong pagbabago ng Duterte administration. Matapos ang pagbabasa ng proclamation papers at pagsapit ng alas 12 in punto ng tanghali, nanumpa na si Rodrigo Roa Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Bansa at pinirmahan ang kanyang oath of office paper. Sinaksihan ito ng kanyang 4 na anak na sina Paulo, Inday Sara, Baste at Veronica. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Sa kanyang formal na pagkakaluklok bilang Pangulo ng Bansa, agad nitong ginawa ang pangunahan ng mga miyembro ng gabineteng kanyang itinalaga na sumumpa sa pagtatapat sa kanilang mga katungkulan. Kabilang din sa programa ang pakikisalamuha kay President Duterte ng mga miyembro ng Diplomatic Corps. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Sumentro naman ang inaugural speech ni President Rodrigo Duterte sa polisiya ng pamahalaan na paglaban sa kriminalidad, iligal na droga at korupsyon. Inatasan na rin agad ni Duterte ang mga departamento na gumawa ng hakbang upang lalong mapabuti at mapabilis ang serbisyo sa publiko. Mula sa Malacanang, itong balita ni Nel Maribuhok Live. Nel, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. At ang halaga na nga na mapagsilbihan at mapakinggan ang hinaing ng taong bayan, ito ang pagbibigay diin ni President Rodrigo Duterte sa kanyang ginawang talumpati pagkatapos manumpa bilang bagong Pangulo ng bansa. Sa paglutas sa mga problema ng bansa, tulad ng iligal na droga at kriminalidad, ngunit ayon sa bagong Pangulo, may malalim pang mga problema na dapat malutas. Many amongst us who advance the assessment that the problems that bedevil our country today, which need to be addressed with urgency, are corruption, both in the high and low echelons of government, criminality in the streets, and the rampant sale of illegal drugs in all strata of Philippine society, and the breakdown of law and order, true but not absolutely so, erosion of faith and trust in government. That is the real problem that confronts us. Sinabi ng bagong Pangulo na alam niya na may hindi sumasang-ayon sa paraan ng kanyang paglutas sa mga problemang ito. I know that there are those who do not approve of my methods of fighting criminality, the sale and use of illegal drugs and corruption. They say that my methods are unorthodox and verge on the illegal. Ipinaliwanag ng Pangulo na nakita na niya kung paano sinira ng iligal na droga ang mga individual at relasyon ng pamilya. Gayon din kung papaano nakaapekto ang kriminalidad sa buhay ng tao lalo na ng mga inosente.
In this fight, I ask Congress and the Commission of Human Rights and all others who are similarly situated to allow us a level of governance that is consistent to our mandate. The fight will be relentless and it will be sustained. Samantala, inatasan na rin ni President Duterte ang lahat ng ahensya na pabutihin ang serbisyo sa publiko, partikular na ang pagpapaikli ng mga proseso ng lahat ng aplikasyon. I order all department secretaries and heads of agencies to remove redundant requirements and compliance with one department or agency shall be accepted as sufficient for all. I order all department secretaries and heads of agencies to refrain from changing and bending the rules of government contract, transactions and projects already approved and awaiting implementation. Kaugnay naman ang foreign policy ng administrasyon. Ayon kay Duterte, patuloy na kikilalanin ng pamahalaang Pilipinas ang lahat ng treaty at international obligation nito. Pagdating naman sa usapang pangkapayapaan, umaasa ang Pangulo ng pagkakaisa ng Moro people at mga stakeholder tungo sa hinahangad na kapayapaan. My administration is committed to implement all signed peace agreements in step with constitutional and legal reforms. Sa huli ay nag-iwan na mensahe si Pangulong Duterte sa lahat ng mga Pilipino kaugnay ng kanyang pagtanggap sa malaking obligasyon na ito na maging ama ng bansa. I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am here, why? Because I am ready to start my work for the nation. Binanggit rin ni President Duterte sa kanyang talumpati ang taos-pusong pakikiramay sa Republic of Turkey sa nangyaring bombing incident sa Istanbul's airport. Sa nagaganap naman ngayon na cabinet meeting, idinitalya ni Pangulong Duterte ang mga nais magawa ng pamahalaan. Ilan na dito ang paghahanda sa pagdating ng mga malalakas na bagyo at sa La Nina kung saan kinakailangan palakasin ang disaster risk management. Isa na rito ang pagtatanggal sa mga fixer, partikular na sa Land Transportation Office o LTO na ibig na magkaroon ng reforma sa ilang ahensya ng pamahalaan. Nais rin ng bagong Pangulo na ipatigil ang mga online gambling, mabawasan ang traffic congestion sa Metro Manila sa pamamagitan ng paggamit ng mga airport terminal sa Pampanga o sa Clark Air Base. Nais rin ni President Duterte na maglagay ng 24/7 hotline number na 888 na tatawagan ng ating mga kababayan kung may anumang reklamo o sumbong. Inatasan rin niya si Health Secretary Pauline Obial na pumunta sa bansang Cuba upang pag-aralan ang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. Bukod dito, nais ng Pangulo na kapag bumibiyahe siya pauwi ng Davao City ay sumunod pa rin sa sistema ng airport parang isang ordinaryong biyahero. Pinutol naman ang live feed ng first cabinet meeting na talakayin na ang foreign policy ng administrasyon. Partikular na rito ang gagawing paghahanda sa paglalabas ng ruling ng Arbitration Court sa West Philippine Sea itong darating na Hulyo. Ayon kay President Duterte, paglabas na desisyon ng international arbitration, kailangan pag-aralan muna itong mabuti para sa magiging susunod na hakbang ng pamahalaan. Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Mariboc. Nag-uulat ng live mula sa Malacanang Palace Complex. Sa ibang balita, kasabay ng opisyal na umpisa ng panunungkulan ni President Rodrigo Duterte na ihain na rin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panawagang Constitutional Convention o CONCON para sa pagpapatupad ng Federal System of Government. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nanawagan na ng Constitutional Convention si incoming House Speaker Pantaleon Alvarez para sa agarang aksyon na maaaring gawin ng dalawang kapulungan ng Kongreso upang palitan ng federalism ang kasalukuyang sistema ng gobyerno. Siya ang pinakaunang naghain ng concurrent resolution sa 17th Congress. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang sanhi ng kahirapan sa bansa ay ang pagpapatupad ng unilateral system, kung saan kailangan pang i-remit ng provincial government ang kita ng probinsya sa National Treasury at ang National Treasury rin ang magpapasya kung magkano lamang ang ibibigay sa bawat probinsya.
Samantalang sa federal form of government, mas makikinabang ang bawat isang Pilipino dahil dito ang income ng bawat isang probinsya ay pakikinabangan ng mga mamamayan doon. Base sa Article 17 Section 3 ng 1987 Constitution, maaaring isagawa ang Constitutional Convention kung makakakuha ng majority o 2/3 vote sa Kongreso. Kabilang rin sa mga mauunlad na bansa ngayon gaya ng Amerika, Germany, Canada, Mexico, India at Australia ay gumagamit ng sistemang federal. Ayon kay Senator Vicente Soto III, pag-aaralan nila ito sa Senado. Samantala ang panukalang pagbuhay sa death penalty ay kapwa na ring naihain sa lower house at Senado. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Uumpisahan ng ipamigay bukas ng isang bake shop ang 5 million worth na cake na ipinangako nito kapag nanalo sa eleksyon si Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Monok Son. Naalala niyo pa ba ang post na ito sa Facebook? Ito ang post ni Chef Jack Labang ng Kim's Cake 7 buwan na ang nakakaraan nang ipangako niya na magbibigay ng 5 billion worth ng mga cake kung mananalo sa eleksyon si Duterte. Ayon kay Chef Jack, nagalit siya noong una nang sinabi ni Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkapresidente. So doon ako parang hindi ako natuwa, parang lalabas na nagsisinungaling siya, how much more pag magiging presidente na siya. So nagdesisyon ako at nag-dare ako na it's about 5 million cakes kung manalo siya. Naging tapat naman si Chef Jack sa kanyang pangako. Simula bukas ay uumpisahan na ng Kim's Cake ang pamimigay ng libreng cake. Nandito tayo ngayon sa Kim's Cake sa Tomas Morato upang tignan at syempre tikman din ang cake na sisimulang ipamigay bukas. Kakayanin kaya ang 5 billion worth na cake? Alamin natin kung anong plano nila. Uumpisahan nila bukas ng 3 p.m. hanggang 5 p.m. ang pamimigay ng cake. Subalit, mayroong mechanics upang makakuha ng libreng cake. Una ay i-like ang kanilang FB page, mag-email sa kanila at ilagay ang free cake bilang subject, kasama ang pangalan, address at phone number at isend sa kimscake@yahoo.com. Matapos dito, hintayin na i-post ng Kim's Cake sa kanilang FB page ang inyong pangalan at kung kailan pwedeng makuha ang cake. Ang registration ay first come, first serve basis. Ayon kay Chef Jack, blessing in disguise ang nangyari dahil mas lalong lumaki ang kanilang benta. To be honest, maganda yung sales compared to last 2 years. Ayan. Ito yung cake na sisimulang ipamigay bukas. Ito yung chocolate moist cake. Ito yung pinakamasarap, best seller dito sa Kim's Cake. Kaya tikman natin kung anong lasa. Tikman ko na ha. Tikman natin. Ang sarap! Kung kukwentahin, ang isang chocolate moist cake ay nagkakahalaga ng 800 pesos at 110 pesos ang kada slice. Sa 5 million pesos, lalabas na dapat ay makapagbigay sila ng libreng 45,454 slices na cake araw-araw sa loob ng 4 na taon. Subalit, aabutin ito ng 37 years dahil 2 beses lamang sila mamimigay ng cake sa loob ng 1 buwan. Ipamimigay nila ang 50 cake bukas at ang susunod ay kada 15 araw hanggang sa makumpleto ang 5 million worth na cake. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Minaliit ng abogado ni Vice President Leni Robredo ang inihaing election protest si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, hindi protesta laban kay Robredo kundi reklamo laban sa COMELEC at Smartmatic ang inihain ni Marcos. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi nababahala ang abogado ni Vice President Leni Robredo sa inihaing election protest ni Senador Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, lumalabas na hindi talaga protesta ang isinampa ni Marcos kundi reklamo laban sa COMELEC at Smartmatic sa pagdaraos ng nakaraang halalan. Yung first part, inireklamo niya ang pagbili ng COMELEC noong BCMs, ng vote counting machines, na ito daw ay hindi na natetest nung una pa. Yung second part niya, sinasabi niya mga vote buying, yung mga terrorism, intimidation. Eh, paano naman makapag-intimidate si Ms. Robredo? Then, yung sinasabi niya, yung third part, yung daw pagpapalit ng hash code ni Marlon Garcia ng Smartmatic. Again, walang kinalaman dyan si Ms. Robredo.
So in other words, ang protestang ito ni Marcos ay protesta hindi laban kay Ms. Robredo, kundi laban kasi Smartmatic, laban sa COMELEC at laban kay Marlon Garcia. Sa kanyang protestang inihain sa Presidential Electoral Tribunal, hiniling ni Marcos na ibaliwala ang resulta ng halalan sa mga lalawigan ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur at magkaroon ng recount sa 27 lalawigan at lungsod. Nais rin ni Marcos na mapawalang bisa ang proklamasyon kay Robredo at ideklarang siya ang tunay na nanalong vice-presidente. Ngunit ayon kay Makalintal, ang COMELEC at hindi ang PAT ang may jurisdiction sa ganitong mga issue. Ay malamang na kami magpailabang ng motion to dismiss sapagkat walang jurisdiction ang Presidential Electoral Tribunal sa nasabing mga aligasyon sa nasabing protesta ni Mr. Marcos. Para naman sa isa sa mga taga-suporta ni Robredo, hindi dapat pagdudahan ang ibinigay na mandato ng mga Pilipino kay Robredo bilang pangalawang Pangulo. Isipin po natin na siya ay prinoklama ng Senado at ng House of Representatives na panalo nung nakarang eleksyon. So walang pagdududa yan. Hayaan natin ang proseso. No? Mas mabuti na rin anyang naghain ng formal na protesta si Marcos dahil mabibigyan ng pagkakataon si Robredo na sagutin ang mga paratang ng kampo nito. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Dalawang 2,411 araw na po at ibang administrasyon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Kampanya para sa malinis na tubig pinaiigting ng Department of Health. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Nagsimula nang dumating sa Quezon City Circle ang mga supporter ni Vice President Leni Robredo na dadalo sa kanyang Thanksgiving party ngayong gabi. Mula sa Quezon City Memorial Circle, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Balikan natin mamaya ang report na yan ni Roderick Mendoza. Sa ibang balita, isa sa mga inaabangan tuwing inaugurasyon ng bagong Pangulo ay mga linyang sasabihin nito sa kanyang talumpati na tiyak na tatatak sa isip ng bawat Pilipino. Tunghayan natin ang ilan sa mga ito sa balita ni Aiko Miguel. Inaabangan ng sambayan ng Pilipino sa bawat presidential inauguration ang inaugural address ng bagong Pangulo. Inilalahad kasi dito ng presidente ang mga plano para sa bansa at ang dapat asahan ng taong bayan sa kanyang 6 na taong panunungkulan. Hindi naman mawawala sa bawat talumpati ang mga tagline o katagang tumatatak sa sambayanan. Sa inaugurasyon ng kauna-unahang Pangulo na si Emilio Aguinaldo, sinabi niya na magiging kilala sa buong universo ang Republika ng Pilipinas. Noong 1965 naman sa talumpati ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, tumatak ang katagang, "This nation can be great again." Matapos mapatalsik ng People Power Revolution si Marcos, nanumpa bilang Pangulo noong 1986 si Corazon Aquino at sa kanyang talumpati sinabi niyang, "Together we can rebuild our beautiful country." Sumikat naman noong 1998 sa inaugural address si dating Pangulong Joseph Estrada ang katagang, "Walang kumpare, huwag ninyo akong subukan." Hindi naman makalilimutan ang tagline na iniwan ng inaugural speech ni former President Benigno Aquino III, 6 na taon na ang nakalilipas. "Kayo ang boss ko." At pasado 12:00 nga kanina ay tumutok ang sambayan ng Pilipino sa mga pangako at katagang binitawan ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa kanyang 5-minute inaugural address, tumatak sa taong bayan ang kanyang sinabing, I serve everyone and not only one. My adherence to due process and the rule of law is uncompromising. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Tinutukan ng marami nating kababayan ang inaugurasyon ngayong araw ni na Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulong Leni Robredo. Umaasa rin ng maraming Pilipino na tutok din ng kasalukuyang administrasyon ang lahat ng mga ipinangakong pagbabago sa bayan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Inabangan ng maraming Pilipino ang inaugurasyon ni na President Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo kaninang umaga. Kahit umuulan at may pasok sa trabaho, mas pinili ng ilang nagwenyo na magtipon sa People's Hall ng Naga City Hall upang saksihan ang panunumpa sa tungkulin ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nang magtalumpati na si BP Robredo, mataman silang nakinig sa mga inihayag nitong plano sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. I will give her 100% of the support of the Naga City Association of Retired Government Employees kasi she had been supporting our organization ever since. Siya ang patron namin dito. Ang inyo pong mga kababayan dito sa Naga, sa Bicol, sa Camarines Sur ay nasa likod nyo lang po, handang tumulong para po may sakatuparan natin yung ating pong mga naipangako sa ating mga kababayan. Plano naman ng Robredo supporters na magsagawa ng Thanksgiving party sa July 2 at imbitado ang lahat ng mga Bicolano. Samantala sa hometown naman ni Pangulong Duterte sa Davao City ay tumutok rin sa inaugurasyon ang mga Davaoenyo. Kahit wala nang maupuan sa public viewing sa palengke, ay di ito inalintana mapanood lamang ang panunumpa bilang Pangulo ng Bansa ng dating ama ng kanilang lungsod. Hindi lamang kami dito sa Davao makakatikim ng tunay na pagbabago, kundi lahat ng tao na nandito sa Pilipinas. Tulad ng mga krimen, mga drugs, dito sa Davao napakatahimik, kaya alam ko at naniniwala ako sa kakayahan ng ating mayor. Nang napanood namin sa TV yung inauguration, nakakapanindig balahibo yung feeling kasi yung first time na president dito galing sa Davao City, tapos proud kami na nagiging presidente yung mayor namin. Samantala, hiling naman ng mga taga-Laguna sa bagong administrasyon na din ang mga ipinangakong pagbabago sa bayan. Sana matupad yung pangako niya para maganda ang takbo ng Pilipinas natin. May kanya-kanya rin silang mga issue na nais matutukan ng Duterte administration gaya ng presyo ng bilihin at dagdag na ayuda sa mga mahihirap na estudyante. Yung mga kolorom, dapat bawal yung mga yan, no? May mga protector mga yan, kaya lakas loob mangmumuhaya dyan sa highway. Matagal na, sir. Kaya dapat maalis na yan, maayos na. Siguro po financial help po. Sana po itupad niya po yung mga pinanamis niya po. Umaasa ang ilan nating mga kababayan na magtatagumpay ang bagong administrasyon sa pangako nitong pagbabago gaya ng pagsugpo sa krimen at iligal na droga. Kasama ang iba't ibang provincial news team, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, nanawagan ang mga miyembro ng COMELEC Employees Union sa mga miyembro ng OnBank na wakasan na ang gusot sa pagitan nila. Ito ang balita ni Victor Cusare. Alas 12 ng tanghali na magtipon-tipon sa labas ng Palasyo del Gobernador ang mga miyembro ng COMELEC Employees Union. Bit-bit ang mga puting lobo at kasabay ang pagsisindi ng mga kandila na nawagan ang grupo sa mga miyembro ng COMELEC OnBank na magkaisa na. Anila dapat nang tapusin ang gusot sa pagitan ni Chairman Andres Bautista at ng mga commissioners upang hindi maapektuhan ang trabaho ng komisyon lalo't papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections. Kung ano mang gusot, sana mahanapan na po ng solusyon. Nanawagan din ang grupo sa OnBank na aksyonan na ang mga isyong matagal na nilang ipinaglalaban gaya ng pagkakaroon ng health card at pagtaas sa kanilang mga sahod. Isang signature campaign naman ang sinimulan ng mga empleyado ng COMELEC upang ipakita ang suporta kay Bautista sa gitna ng nangyayaring iringan sa OnBank.
Hinarap ni Bautista ang mga empleyado ng COMELEC at nagpasalamat sa kanilang ipinakitang suporta sa kanyang pamumuno sa poll body. Siyempre nakakatabangan ng puso, di ba? Itong pagpakita ng suporta ng ating mga kapwa-kawani. So ako din, ang aking mithiin ay magkaroon ng kapayapaan, iangat ang imahe ng COMELEC. Subalit hindi na nagsalita ang poll chief kaugnay sa problemang kinakaharap ng OnBank. Matatanda ang isang memorandum ang nilagdaan ng 6 na commissioners na naglalaman ng mga puna sa pamamahala ni Bautista sa COMELEC. Una nang hiniling ni Commissioner Rowena Guanzon kay Bautista na magtakda ng isang executive session upang mapag-usapan ang mga isyung ito. Ayon kay Bautista, handa siyang makipag-usap basta iwasan lang ang kawalan ng respeto sa mga kapwa katrabaho sa COMELEC. Nagpadala na rin ang poll chief ng sulat sa ilang commissioners na naglalaman ng sagot sa mga isyong ipinupukol laban sa kanya at hinihintay na lamang ni Bautista ang kanilang tugon hinggil dito. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, umiiral pa ba ngayon ang habagat? Magandang gabi, Angela, at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay hindi pa masyadong apektado nitong habagat o southwest monsoon itong ating bansa dahil ang concentration niya nandun pa sa may West Philippine Sea. Kailangan muna ng isang bagyo na lalapit sa ating bansa dahil yon ang magti-trigger o hihigop papunta naman sa ating bansa nitong epekto ng habagat. At ayon sa Pag-asa, meron silang nakikita ng mga cloud cluster dyan sa may silangan pa rin ng ating bansa sa may dagat Pasipiko. Pero sa ngayon ay maliit pa yung kanilang chance na nakita na ito po ay tatama o magiging isang malakas na bagyo na makakapekto sa ating bansa, Angela. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong area po ng Visayas at Mindanao ay apektado pa rin po nitong Intertropical Convergence Zone. Pero sa forecast ng Pag-asa, ilang lugar po sa Luzon ang makakaranas din po ng makulimlim na lagay ng panahon, partikular ang Aurora, Quezon, Palawan at Mindoro. Makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Yun hong area naman ng Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaunit. Magkakaroon din po ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Bukas po sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuigaraw po 36, sa Baguio 17 to 25 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, buong Visayas po makulimlim at makakaranas din po ng light to moderate rains. Sa Iloilo City, hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature bukas, gayon din po sa Tacloban. Pero sa Metro Cebu, hanggang 33 degrees Celsius. Makulimlim din po ang buong Mindanao dahil po sa patuloy na epekto po nitong ITCZ at makakaranas din po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature bukas, gayon din po sa Zamboanga City. Pero sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:30 a.m. atin ang pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, live na nagulat mula sa UNTV Weather Center. Samantala, nagsimula na dumating sa Quezon City Circle ang mga supporter ni Vice President Leni Robredo na dadalo sa kanyang Thanksgiving party ngayong gabi. Mula sa Quezon City Circle, balikan natin na balita ni Roderick Mendoza live. Roderick. Monica, ongoing na itong Thanksgiving party ni Vice President Leni Robredo para sa kanyang mga taga-suporta na nagsimula nga kaninang alas 5 ng hapon. At sa kanya ay katatapos lang na mag-perform nitong si Darren Espanto dito sa concert na kasama ng party. At hanggang sa ngayon, patuloy pa rin yung pagdating ng kanyang mga taga-suporta na nais dumalo at makiisa dito sa party at concert na ito. Bukas itong concert sa lahat ng mga taga-suporta ni Robredo at walang inaasang partikular na bilang ng
makikiisa dito. Ngunit ayon kay Police Superintendent Pedro Sanchez ng QCPD Station 10 hanggang 5,000 ang capacity nitong venue. Medyo mahigpit ang seguridad papasok dito sa lugar at may mga umiikot pang K9 units. May naka-standby ding bomb squad at SRU. Ayon naman sa mga organizer, walang nakatalagang lugar para sa mga VIP, kundi halo-halo ang mga dadalo dito sa concert gaya ng nais mangyari ni Robredo. Darating din mamaya si Vice President Leni Robredo upang magbigay ng maiksing mensahe ng pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Kabilang naman sa mga magpe-perform sina Agot Isidro, Odi Himora at ang mga bandang Kalalili at Moonstar 88. At Angela, hindi magtatagal, Monica, hindi ka anong magtatagal nga itong concert na ito, Thanksgiving party, at inaasahang magtatapos ito bandang alas 8:30 o alas 9 mamaya. Monica. Maraming salamat, Roderick Mendoza, live na nag-uulat mula sa Quezon City Circle. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA PhilAm. Ito ang balita ni Monokson, live. Yes, Mon. Sino ang Magandang gabi, Huwebes pa lang pero napaka-traffic na ngayon dito pa lamang sa may EDSA PhilAm. Tingnan natin kung hanggang saan ba itong traffic na to kasi marami namang umuuwi na ngayong gabi ito at napakarami na rin ang sasakyan magmula pa lamang dyan sa may North Avenue. Sa ngayon ay napakabigat ng daloy ng mga sasakyan simula pa lamang dito sa may area ng EDSA North Avenue, tuloy-tuloy hanggang dito sa may EDSA PhilAm. Tanaw na tanaw dito sa may aking kinatatayuan na hanggang dyan sa may area ng EDSA Quezon Avenue, tuloy-tuloy hanggang sa may area ng flyover patungo sa may Kamuning ay napakabagal ng daloy ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA app, itong traffic na ito hanggang dyan sa may area ng southbound lane ng EDSA Cubao, tuloy-tuloy hanggang dyan sa may area going po ng Campo Crame at dyan papunta naman sa may Ortigas area. Samantala, yung pabalik, walang masyado magiging pagbagal maliban na lamang kung kayo ay malapit na sa may area ng Muñoz. Subalit dito naman sa northbound na EDSA PhilAm hanggang makarating kayo dyan sa may North Ave ay walang magiging problema maliban na nga lamang kung kayo ay approaching na sa may Muñoz. After naman ng Muñoz, ang northbound lane ng EDSA ay wala na magiging problema hanggang makarating kayo ng Balintawak at hanggang sa may area ng Monumento. Paalala sa ating mga kababayan, araw ng Huwebes hanggang mamayang alas 7 pa po ang number coding. Bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa number 7 at sa number 8. Yan ang ating traffic update. Balik sa inyo yan sa studio. Salamat, Monokson, live mula sa EDSA PhilAm. Nakiisa ang mga netizens sa inaugurasyon ni President Rodrigo Duterte ngayong araw. Ito ang balita ni Monokson. Gaya ng inaasahan, naging trending topic sa social media ang inaugurasyon ni President Rodrigo Duterte. Sa official hashtag ng UNTV na Inauguration 2016 UNTV, ipinarating ng ating mga kababayan ang iba't iba nilang reaksyon at hinaing para kay President Duterte. Ayon kay Paul Arellano, kung nais ng ating bansa na magkaroon ng tunay na pagbabago, kinakailangan rin na sumunod tayo upang mangyari ito. Ayon naman kay Leo Santos na isang Brazilian, bagamat hindi siya Pilipino, kanyang malugod na binabati si President Duterte. Samantala, kabilang rin sa mga nagkomento ay ang international televangelist na si Brother Eli Soriano, kung saan nagpaabot siya ng mensahe para kay former President Noynoy Aquino III at President Rodrigo Duterte. Sa kanyang Quipspear account, sinabi ni Brother Eli kay former President Aquino na mananatili ang lahat ng kanyang mga mabubuting nagawa sa mga Pilipino. To President Benigno Aquino III, there may be lapses, but we will always remember the good things you have done for the Filipino people. You will be always in our prayers, and may God bless you. Binati rin ni Brother Eli si President Duterte at sinabing sana'y maging maayos ang kanyang administrasyon. To President Rodrigo Duterte, you are welcome as our 16th President. We hope for the best
in your administration. May God guide you. Ikinatuwa naman ng mga netizens ang panibagong social media platform na Quipsphere dahil sa mas nadadalian sa pagko-comment sa mga trending topics ngayon gamit ang naturang aplikasyon. Nag-enjoy po talaga ako gamitin tong application ng Quipsphere. Kasi po instead na mag-type ka, pwede nyo pong gamitin yung boses nyo po para makapagbigay ng opinion. Tsaka po, madali po siyang gamitin as in. Nakaka-enjoy gamitin yung Quipsphere kasi na-express mo through voice yung feelings mo and iba siya sa mga application. Para ma-download ang Quipsphere, pumunta lamang sa inyong mga Google Play Store o App Store at libre nyo na itong makukuha. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. At marami tayong isa-celebrate kasi belated happy birthday, Belated. Angela. Thank diba? you. Tuesday at syempre may bago na tayong presidente, si President Rodrigo Duterte at si Vice President Leni Robredo. Congratulations sa kanila. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.